talaga ang tungkulin ng magulang sa kanyang mga anak? At hanggang saan naman ang utang na loob ng isang anak sa kanyang magulang? Si Rosa ay isang karaniwang dalaga, masunurin at walang angal sa trabaho. Ngunit para sa kanya, bilang isang anak, inalisan siya ng karapatang mabuhay. Ito ba ang magiging buhay ko? Ang tanong ni Rosa, ang kanyang kasaysayan. Ano magagawa ko? Manhid na mga braso ko. Paano ako makapaglalaba? Pero hindi ako tamad, oy. Lalong hindi ako batugan, Lina. Matanda na ako. Wala nang magtiwala sa akin magkarpintero. Wala na tayong maipantutusto sa pag-aaral ng mga batang yan. Intindihin mo sina Rosa at Baby, mga babae yan. Hindi importante pag-aaral dyan. O di wag silang mag-aral. Nag-aaway na naman ng mga itay, Ate Rosa. Tayo na naman ang pinag-aaway ng dalawa. Alam ko. Magkababae naman sila eh. Walang pakilala, hindi mag-asawa din. Ano ba? Nasa gulo na si Rosa para magtrabaho. O bakit hindi titingin? Kaya mo ihahanap ko ng sponsor. Pwede ako umutang sa amo ko, mag-ait yun. Utang ka? Para saan? Para may pambayad sa placement si Rosa. Ano? Si Rosa? Patatarbohin mo sa ibang bansa? O bakit malapit lang naman ang Hong Kong? Mura lang ang placement si Don. Ate, mga babae lamang daw tayo. Magtrabaho daw tayo, Ate Rosa. Ako? Pagtatrabahuin sa ibang bansa ni Inay? Huwag kang papayas, ate. Ayaw kong maiwanan dito mag-isa. Magtatrabaho ka raw sa Hong Kong. Pero Rosa, napakabata mo pa para mag-DH sa Hong Kong. Delikado doon. At saka, papaano na tayo? Ikaw nang may sabi, Carlos. Mga bata pa tayo. Maghihintay pa tayo ng ilang taon. Tsaka babalik naman ako eh. Pero bakit ikaw? Bakit hindi ang nanay mo, ang tatay mo? Hindi pa naman sila katandaan ah. Carlos, wala akong magagawa. Sumunod na lang tayo. Total, mabilis lang naman ang mga araw. Basta Rosa, mag-iingat ka roon. Balita ko, salbahe ang mga among inchik doon eh. Hindi naman siguro lahat, Carlos. Huwag ka mag-alala. Magsusulatan tayo palagi. At alagaan mo rin yung kapatid ko, ha? Si Baby, ha? Maaasahan mo, Rosa. I love you. I love you rin, Carlos. Uy, Rosa? Ikaw si Rosa, yung bagong DH dito? Oo. Aba, bakit mo ko kilala? Nag-attend ako ng meeting sa park, Nelly. Lagi kang speaker, di ba? Balita ko rin eh. Pira kang mag-a-attend. Masyado ka raw busy lagi. Pati marketing, ikaw pa rin? Sabi ko sa amo ko, ako na ang magmamarket. Sayang din naman yung binabayad niya sa taga-market sa kanya eh. Pero Rosa, extra kita rin yun ng iba. Alam mo naman, lahat dito may extra. Sige, sa uulitin hindi ko naaakuin. Basta maging magkaibigan lang tayo. Sino bang tumataya ng malaki? Ikaw tong ayaw magpatigil. Huwag mo pakikialaman sa akin, Lina. Hindi man ako nakikialam sa iyo, ha? Ay, nako ha. Huwag ka lamang pahuhuli sa akin matanda ka ha. Huwag kitang mahuhuling may bisyong babae. Naku, malilintik kang sa akin ha. Malilintik ka pa sa akin. Sasabihin ko kay Rosa, huwag ka nang padadala ng pera. Inay, Nagpadala na uli ang Ate Rosa. Ano? akala ko po mag-i-enroll na ako. Sa susunod na lang, baby. Sa susunod na lang.
Hindi namin na i-budget ang para sa school mo eh. Oo nga. Sige, matulog ka na. At medyo pagod na kami ng nanay mo eh. Ha, tulog ka na. Nagpadala na pala ang ate. Hindi man lang ako binila ng bagong sapatos para sa school ko. Ay, nako! Hindi pa pwede ito. Ano? Magpapaloko ko? Eh, hintay nga ako ng hintay. Ganito lang mangyayari dito. Ano ba? Kaya aga-aga. Nabubulaw ka, bakit ba? Anak ko, ayan, ang padala ng anak mo. Anak ko, ang padala ng anak mo. Ano? Binawasan. Ano? Ah! Eh, bakit daw? Nako, nag-aaral daw siya ng computer. Kasama yung ibang atsay doon. Nako, Panginoon ko. Naku, mabuti naman po. Nakapag-aral na doon ng ate. Ano? Maganda po ang trabaho sa computer. Ha, tigil ha! Huwag kang sabat ng sabat dyan ha! At bakit? Sino sa akala mong makikinabang kung matututo siya mag-computer? Eh, di yung lela niya nobyo? Lina. Ah, bakit ba? Mag-telegrama ka agad. Ah, Dali. ay, talaga. Sabi mong marami tayong gastos, ha? Oo. At mag-enroll pa si baby. Magdala na natin. Oo. Ano, sige na. Sabihin mo rin sa sulat, Kuya Carlos, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-aaral. Ano? Pero, mag-iisang taon na ang ate mo sa Hong Kong. Hindi ka pa rin nila pinag-aaral? Oo, nakalimutan na ako ng mga inay. Lagi sila nag-aaway kapag wala ng pera. Kahit kapapadala lamang ng Ate Rosa. Ayoko sana makialam, baby. Pero, naaawa ako sa'yo. At lalo na sa Ate Rosa mo. Kung makakatulong lamang sana ako, tumulong na ako. Kaya lang, ayoko manghimasok sa itay at inay mo. Magagalit lamang sila. At baka, hindi na ako makakapasyal sa inyo. Basta isulat mo, Kuya Carlos. Parang ako nang nagsusumbong. Hindi magandang nangyayari nito. Kahit tumanda na ako sa pag-aatsay, kung totoong gastador ang inay at itay, walang mangyayari sa akin. Rosa, ano ka ba naman? Linggong-linggo, nagtatrabaho ka. Day off ngayon. Sumama ka naman sa amin. Ayokong magala dito mag-isa eh. Baka mapagkamalan ako. Nelly, pasensya ka na ha. Talagang kinukulang ako eh. Gusto kong umuwi at magbakasyon sa amin. Pupumustahin ko yung pamilya ko, baka napapano na sila eh. Ang sarili mo intindihin mo. Nagpapadala ka naman sa kanila, di ba? Samantala, nakakanda ko baka rito. Kahit na araw ng pahinga, nagtatrabaho ka pa sa factory. Baka wala ka nang isilbi sa amin mo yan.